Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we are once again on air. And to all our viewers, North, South, East, and West corner ng ating po mga areas ay magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep tuning in, keep passing the link. And enjoy this episode, this Thursday episode ng ating pong programa sa araw po na ito. And of course, I also would like to give a shout out sa lahat po ng mga viewers natin nationwide and worldwide. Keep tuning in, and I believe that this will be a great blessing to all of you. And of course, ay panahon na ninyo ito, young people, stay alive or sa team focus and of course sa team preparation ay dalawa kayo na nandito that you have to learn and grow. And of course, lagi natin pinag-uusapan ito at napaka-importante po ng programa po natin na ito. And of course, ay ngayong pong araw po na ito is the last day ng Old Fashioned 12, Old Fashioned Baptist Revival doon po sa Lapungan, Tarlac. And again, inuulit ko po, para sa mga nasa area, may programa po tayo. Pinapaalala ko lamang po sa inyo ang sinabi ng ating mahal na pastor. Kaya I would like to remind everyone to keep tuning in sa ating po programa, and I believe that this will help you, lalo na sa inyong mga young people. And of course, dahil ito ang last Thursday of the month of October, ay alternate na tayo. Nakaraan church attendance, this time thy will be done. And next Thursday ay yung pinaka-last Thursday talaga ng October. Pero sinasabi ko, last Thursday natin ito for this topic. And next Thursday will be the last Thursday for the topic of church attendance. Kaya nga, huwag niyo papalampasin ito, young people. Lalo na sa team preparation, this will be a big help. Kaya nga, katulad ng pinakako ko sa inyo before, may mga kasama po ako ngayon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nagkakasama po kami sa gawain ng Panginoon. Of course, with me are the hosts of the program, the preparation ng ating team prep. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Tonyo, Ma'am Rona, and Ma'am Ara. Magandang tanghali po sa inyo. Bati muna kayo, Sir Ton. Amen. Maraming salamat po, Sir Jao. Unang-una po sa lahat, muli ay bumabati po ako ng magandang tanghali po. No? Naway ang bawat isa po sa atin ay nanananghalian. Napakaganda po na wag nating palampasin yung programa po natin ito na kumakain tayo both physically and spiritually. Amen. Sa mga working po, no, i-grab natin yung opportunity pong ito, no. Meron tayong tinatawag na na break lunch time. Break, no. Ako po ay naniniwala pag kumakain naman tayo, mga ilang minuto lang naman yan. Yes. Kaya mas maganda po after na tayo po ay kumain, mag-spend tayo ng panahon na makapanood tayo ng programa pong ito. Dahil napakaganda po yung topic natin, sa totoo lamang po, no. Every Thursday, no, ako po ay nanonood ng ating mong programa ng Baptist Lunch po natin regarding po dito sa topic natin, that thy will be done. No, honestly, kahit ako po ay kasal na pinagpapala din tayo sa mga napapakinggan natin. Yeah. How much more sa mga ikinasal na at sa mga nagnanais na ikasal, mga kapatid. Napakaganda pong itong programa ng ito na ating po mapapakinggan. Amen. At ako po ay naniniwala ng Panginoon din na magdi-reveal ng will o kalooban ng Diyos po sa inyo. Kaya patuloy lamang po tayo na sumubaybay sa ating pong programa. At shoutout din po sa ating pong aking kong co-host, Ma'am Sai, hello po. Yeah. Shout out sa iyo. Amen. Maraming salamat po, Sir Jao. And of course, yung aking pumakasama din pong mga host. Amen. Thank you. Ma'am Rona. Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat. Nakakapanibago pala. Iba yung sa gabi at iba yung sa tanghali. Sir Jao, maraming salamat po sa privilege. At sa ating mga kabataan dyan, huwag po kayong aalis dahil itong program natin, lalo na ang topic na to, thy will be done, hindi lang to nakafocus sa isang aspect. Amen. Though ito yung sa pag-aasawa, pero in all aspects sa buhay nyo bilang kabataan, covered po to. Sa pag-aaral man, sa iyong career, lahat na. Kaya, please, huwag nyo itong baliwalain, but mag-focus kayo sa will ng Panginoon. Amen. Ma'am Ara.
Amen. Good Pastor. afternoon po. Magandang tanghali po sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon pong ito, Sir Jao, na kami po ay mapabilang sa programa ng TBL na kung saan yung tema po natin is Thy Will Be Done. At kagaya nga po ng sinabi ni Sir Tony, napakaganda po ng topic na ito. At syempre, ako po, di naman po lingid sa kaalaman, ako po ay part ng team preparation at syempre po ay pray din po someday na magkaroon po ng isang godly family. So malaking bagay po itong programa na ito, itong topic po na ito. Actually, binababagit ko po yan kay Sir Jao. Pagka nagmi-meeting po kami sa mga full-time staff, malaking bagay po itong topic po na ito sa amin. And hindi lang po yun, sabi nga po ni Ma'am Rona din po, ay hindi lang naman ito patungkol sa pag-aasawa and all aspects po sa buhay natin. Estudyante ka man, yung sabi nga po ni Sir Jao, kahit team focus, hindi nyo ba alam na nagpe-prepare na rin po kayo. So kailangan nyo rin po itong programa po na ito, itong topic po na ito. Kaya abangan nyo lamang po yung mga babanggitin po namin dito, yung mga syempre po mga principles na atin pong matututunan sa tanghaling ito. At syempre gusto ko rin pong i-shout out yung aming area, Southeast Family, at the same time yung aming kasamahan na host, si Ma'am Cyril. Magandang tanghali po sa iyo, Ma'am Cyril. Ayun, yun lang po, Sir John. Alam mo, Sir Tony, Yes, sir. Ma'am Rona, and may nag-chat sa akin. Sino kaya yan? Sabi chat sa akin, Sir, nandito rin po si Ma'am Sai. Nakahabol. Nasaan? Nakahabol. Andyan, sir. Sige, alam ko kasama na namin. Baka kasama rin naman natin si Ma'am Sai. Ma'am Sai, are you there? Hello! Hello, Ma'am Sai! Magandang gabi, Ma'am Sai. Ma'am Sai, magandang tanghali po, Ma'am Sai. Magandang tanghali po. Hi, Sir Bati ka muna, Ma'am Sai. Ay, hello po, sa... Ayan po. Okay. Sir, okay po ba ako? Okay na po. Ay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Happy Baptist Lunch po sa inyong lahat. Ayan. At sabi ko na nga ba, Baptist Lunch, ibig sabihin lunch, hindi gabi. Ayan. Yun. Sir, excited po ako lagi. Lalo pag yung topic na to ay Thy Will Be Done. Dahil alam kong alam ng buong simbahan. At yan po ang gusto, buong mundo, na yan po ang aking pinapanalangin kahit sa buhay po ng pagkatrabaho, career, sa family, at kung tayo ay magkakapamilya. Siyempre, doon tayo sa masayang buhay. Siyempre, kung doon tayo sa Thy Will Be Done. At kung saan tayo pagpapalain. Kaya, sobrang excited po ako ngayong araw na to at part po kami. Thank you po. Kahit dito po ako sa Hong Kong, ay in-invite niyo po ako. Yes, akala ko rin nandito ka eh. Okay lang. Iba yatang timeline, sir, yung ko. Iba pala, para ibang bansa yung Diego silang, ano? Sir. Iba yung time I'm signature United dyan. States of Taguig po, sir. Thank you po at excited po ako. Matili po. Shout out po sa mami ko nanonood dyan sa kabilang kwarto at si Graham. Shout out. Thank you po, Sir John Hill, Sir Tony, Ma'am Rona, Ma'am Ara. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. And of course, again, going to our topic. Our topic is entitled, Thy Will Be Done. Napakaganda po ng topic po na ito. Totoo po yung sinabi nyo, Sir and Ma'am, na ito po yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin. And this is actually a high priority in life. Alright, yan po yung lagi nyo tandaan. This is sa buhay natin bilang isang Kristiyano, this is a top priority. One of the top priorities na dapat meron tayo na lagi natin, itong 4-word phrase po na ito, Thy will be done. You see, dapat nasa top natin yan in everything that we do. This is not just about your love life. This is not just about kung sino yung iyong pipiliin, kung sino yung kakasamahin. But most of all, pati sa career, sabi nga kanina, sa lahat na nangyayari sa buhay po natin, you have to make it sure, lalo na sa inyo young people, put this in mind, kayong maraming kinukonsider na reasons, marami kayong mga kinukonsider na opinions, alright? But rather, why choose opinion if there is an absolute and talagang sure na pwede ninyong tanggapin mula sa Panginoon?
You see? Kaya nga para hindi kayo nagja-juggle or hindi kayo naglalaro sa mga bagay na naririnig lang ninyo. Para pag sa mundong ito, pagdating sa buhay ninyo, na dapat yung gawin sa buhay niyo, ano yung mas magandang gawin sa buhay? Ano kaya kung ito? Ano kaya kung ganito? Ano kaya kung siya? Ano kaya kung ganito? You see? Para hindi kayo maglaro sa mga ganyang klaseng opinions. Itong pinag-uusapan natin ngayon, itong topic natin ngayon, ito dapat yung ilalagay ninyo lagi sa isipan nyo. Top na nasa isipan nyo ito pagdating sa pagpili kung ano dapat mangyari sa buhay nyo. Ano yun? Thy will be done. You see? Now, let's go to the passage na binabasa ko po dito. In Matthew chapter 26. Bagamat binabasa ko po yung verse number 42, ay binabasa ko rin po yung mga preceding and the next verses na nandiyan po. Alright, basahin ko lang muna yung Matthew 26 verse 42. Sabi po ng Bible, He went away the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Alright? So actually, tatlong beses niya ito nabanggit, and makikita po natin dito mga kapatid. And sa third prayer niya, exact words na sinabi niya rin naman po. And sa verse number 39, binanggit niya rin po yung kaparehas po ng verse po na ito. Sabi niya, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Alright? So, makikita natin dito sa verse number 38 at saka sa verse number 39, verse number 42, bagamat may parehas siyang, meron parehas ang dulo, pero still, may magkaibang occasion. May magkaiba siyang inilalapit sa Panginoon. You see? Pero makikita nyo dito, what I want to emphasize on these two passages sa oras po natin na ito, is that may mga panalangin tayo. Alright? May mga panalangin na ginagawa kayo, young people. Sabi ko nga sa inyo, hindi lamang ito nakasentro sa Love Life, even sa inyo team focus. Hindi pa yan dapat na maging sentro ng buhay ninyo. But yung karir ninyo, yung dapat na mangyari sa buhay ninyo, may mga prayers tayo. You see, tinan nyo. Ito yung sinasabi ko, Sir Antonio, Sir Ma'am Ara, Ma'am Rona, and Ma'am Sai. May kita nyo, dalawa yung prayer dito. Parehas sa dulo, pero magkaiba ng paglapit sa Panginoon, sa Diyos Ama. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Anak? Sabi niya dito, My Father, dito sa verse 39, if it be possible to let this cup pass from me. You see? Pass from me. Kumbaga, dyan lang tayo. Ang panalangin niya dito, if it be possible, let this cup pass from me. Alright? So verse number 42, sabi niya na dito, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, you see, thy will be done. So makikita natin dito mga kapatid, dalawa, yung implikasyon magkaiba. Alright? Doon sa una, let this cup pass from me. Okay? Ine-emphasize ko na, hindi ko gaano pag-i-duelan. Sorry, yung paliwanag dito, because may gusto ko ibang iparating sa inyo, young people. You see, yung isa, let this cup pass from me. Dito naman sa verse number 42, if this cup may not pass away from me, except I drink it. You see, nandito sa unang panalangin ng Diyos Anak, ng Panginoong Hesukristo, kung pwedeng lumipas. Okay? Doon sa pangalawa, may acceptance na maliban na lang sa aking tanggapin. You see, makikita nyo yung pagbibigyan din ng Panginoong Hesukristo dito, magkaiba ang kanyang gustong puntuhin. Pero ang dulo, iisa lang. Ano yung iisa lang? Thy will be done pa rin. You see, now kung bakit ko binibigyan ng emphasis ito sa inyo ngayon, young people, you have two different prayers as well. Napapansin nyo ba, na ganyan kayo nahati, young people. And when it comes to your career, nasa 90%. Hindi pa 100, sir. Nasa 90%. Nandun tayo sa verse number 39. You see? Nasa verse number 42. Yung career. You see? Pero pagdating sa verse number 39, nandiyan dyan naman masasabi natin yung prayer ninyo sa love life.
Bakit? Kasi kumbaga, ang pinupunto ko dito, young people, listen to this. There are two different kinds of prayer. You see, pagdating sa prayer, talaga solid kayo, young people, sa career. Prayer on career, pambihira. Solid. Sige Lord, kung anong kalooban ninyo. Pero alam nyo kung saan kayo sumasablay? Both team focus and team preparation. Kaya sinasabi ko sa inyo, team focus, that you don't have to make this as your main priority problem. You see? Now, kaya ko sinasabi to, pagdating na sa tinatawag nating love life, nawawala na yung thy will be done. You see? Kaya ko binigyan ng emphasis yung dalawang prayer na to, dalawang magkaibang punto. Pero parehas ang dulo, thy will be done. You see? Ang nangyayari sa maraming young people ngayon, meron kayong prayer na handa niyong tanggapin yung kasagutan, pero meron din kayong prayer na ayaw niyo ng kasagutan. Meron kayong prayer na, sige Lord, kung anong kalooban mo, at meron din kayong prayer na, Lord, please naman, pagkalooban mo naman. Ha, di ba? Ha, di ba? May kita nyo, dalawa, magkaiba. You see? Now, kaya ako sinasabi ito sa inyo, young people, because talagang, alam nyo, palasakit ito, accept the reality na ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Let's go for you, young people, sa team focus. Napaka-importante nito. Sabi ko sa inyo, ang dapat na focusin ninyo ngayon, priority is your relationship with God. You see that? Ang gusto ko makita nyo dito, magkaiba yung prayer niya, pero the same respect ang meron siya sa Diyos. Nandiyan parehas ang kanyang endearment to God the Father as His Father. You see? And in fact, nandiyan yung worship sa pinakauna sa verse number 39. And he went a little farther and fell on his face and prayed. You see? It's a sign of humility in worship, young people. Before he conversed with God, he expresses his humility and his worship to God the Father. Now, team focus, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Pagka hiningi nyo ang thy will be done, you have to make it sure na nandiyan dyan ang humility and worship ninyo sa Diyos. Napaka-importante yan. Hindi kayo pwede, young people, kahit sa team preparation, to all of you, it's very important that if you are going to decide to say this 4-word praise, thy will be done, make it sure na nahanda ang humility and worship ninyo. Because you may never know kung ang will be done ng Diyos, ang will ng Diyos na gusto niyang mangyari is a yes or no. Inuulit ko, young people, you may never know that the will of God to be done could be a yes or a no. You will never know. Hindi mo alam. Pag sinabi mo yun sa Diyos, thy will be done, Lord. Sige po, kayo po ang masusunod. Hindi mo alam na kung yung masusunod na yan ay yes sa panalangin mo or no sa panalangin mo. Ang point dyan is that, kung bakit tinanggap, kung bakit katanggap-tanggap sa Diyos, yung thy will be done, sa Panginoon Jesucristo, ang thy will be done na ito, it's because of the reason na it started with His worship and humility. Two things that you have to make it sure na may practice ninyo sa buhay nyo, young people, na nawawala sa maraming Kristiyanong kabataan ngayon. Ano yun? Worship and humility. Tandaan nyo, young people, hindi nyo pwede yung paghiwalayin ang bagay na ito. You cannot worship God without humility. And if you are not going to humble yourselves, you will never be able to worship God. Because pag winworship mo ang Diyos, iyan ay pagpapatunay na ikaw ay handang magpasakop sa Diyos. Kaya nga kita nyo, pinractice ito dito. You see, ginesture ito dito ng Panginoon. So that yung pagsabi niya ng thy will be done will not be affected at talagang katanggap-tanggap kung anong result ng thy will be done. You see, sa verse 39, hindi yun ang verse 39, ang inaasahan ng Panginoon Jesucristo na kung maaaring mangyari that this cup may pass from me. You see, not as I will, but thou wilt. You see, considering pa rin bagamat gusto yan ng Diyos, ilalapit niya ng Panginoon Jesucristo, pero sabi niya, kung luluubin niyo pa rin. You see? Kaya dito sa verse 39, hindi, ang kasagutan sa verse number 47, hindi yun yung nasa verse number 39, at hindi yun yung nasa verse 39. Hindi yun yung gusto niyang mangyari sa verse 39. Iba. Ang nangyari ay yung nasa verse number 42.
Yun yung sinagot na panalangin. Ano yung sinabi sa verse number 42? Except I drink it. You see? Kaya nga yun yung nangyari sa verse number 47. You will really have to drink it. Kumbaga, kung iintindihin ninyo yung context, mga kapatid. Na kaya ko sinasabi sa inyo ito, going back, alright, doon sa sinasabi ko, okay? Going back doon sa sinasabi ko kanina, you may have two different kinds of prayer. We may have different kinds of prayer. Pero tandaan nyo dapat, ang pagtuldok sa lahat ng panalangin natin sa Diyos is thy will be done. It's still, what should still happen? You still have to, to humble yourself, alright? You still have to humble yourself and you still have to worship God. Whether the answer in God's will to be done is a yes or is a no. Pero alam nyo ba, young people, lalo na sa inyo, sabi ko nga, lalo na sa inyo, the same naman, they focus in preparation. Both of you have careers na dapat ninyong asikasuhin. Pero marami ang kapag no, ang sa thy will be done, marami ang hindi humble at hindi na nag-worship. Marami. Marami nang nawala sa simbahan. Even, I'm talking about our church. Hindi natin, ito'y programa specifically for our church. Okay? Kaya nga napaka-importante nito na tangkilikin ninyo at tanggapin ninyo at isabuhay ninyo dahil ito po ay dinisenyo ng Diyos through our pastor para sa paglago natin lahat. Now, kaya ko sinasabi yan, natin ninyo, marami nang nawala. You see, some of them are still staying. Again, I'm not saying this para patamaan sila. Prayerfully, God will open their eyes. Pero kaya ko sinasabi, some are still saying, wala ang humility and worship dahil sa, light yung take nila sa humility and worship sa kadahilanan na hindi sila sure kung kaya nilang i-take and thy will be done. Most young people are not sure to accept that four-word phrase, thy will be done. Kaya nga ano nangyari, nung nanalangin sila, hindi yun ang sinagot sa kanila, nabawasan yung worship. And of course, pag nabawasan ang worship mo, you cannot say to God in front of His face, hindi natin masasabi na humble ka sa harap ng Diyos. No. The fact na nabawasan yung worship mo, you are showing pride to God. Tandaan niyo yan, young people, hindi biro yan. Sinasabi ko na sa inyo ito habang wala pa kayo doon sa stage na kayo ay may pamilya na. You see, marami yan. Kita nyo naman, araw ng linggo, wala sa simbahan. You see that? Whatever the reason is. Pero sinasabi ko sa inyo, it's still, tandaan nyo yan. Ayan, hindi. This is in general. May mga nanonood ngayon ng mga fathers and mothers. Lahat ito. In general, generally speaking, pag ang worship natin nabawasan, pride. The percentage of pride, umaangat yan. Yung pride meter natin, umaangat yan. Pumapalo ng 90 yan. Ingatan po natin yan. Sinasabi ko po sa bawat isa yan. Now, going back to us, to you, young people, ito po ilagay nyo po sa isipan ninyo. You see, dalawang prayer ito ng Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ko sa inyo, for you to accept this four-word phrase, thy will be done, unang-una sa priority, isa sa mga dapat na i-prioritize nyo sa buhay nyo, bigyan nyo pahalaga, yung humility and worship nyo sa Diyos. Alright? Napaka-importante yan. Niremind ko sa inyo yan. Nire-remind ko sa inyo na napaka-importante yan. Kaya nga, doon sa thy will be done, no man yan, o yes, at still, tanggap mo ang sagot ng panalangin na yan. Tanggap mo ang will ng Diyos ay bibigay. Bakit? Sinimulan mo sa humility and worship. Now, meron naman, sir, nagsisimula naman talaga sa humility and worship. Kaso sa kalagitnaan, nadidistract kayo. Alright? Pagdating sa kalagitnaan, nagugulo. Bakit nagugulo? Eto na, pumapasok na yung mga tulongges na kasamahan ni Kristo. Na binanggit ko sa inyo last time. Ito na nga. You see, pumapasok na yung mga tulongges na kasamahan ng Panginoong Jesucristo. The same thing, mga kapatid, na nangyayari sa inyo. Bagamat hindi kayo ang Panginoong Jesucristo, pumapasok yung mga tulongges spiritually sa buhay ninyo. You see, hindi nyo napapansin na napapaligiran na kayo ng mga tulongges ng simbahan. Pag sinabi kong tulongges sa simbahan, I'm not talking about you literally natutulog. You see, gising yan sa mata, pero tulog ang diwa. Right. Gising
Sa mata, pero tulog spiritually. You see, na kaya ko sinasabi yan mga kapatid, maaaring young people na papaligiran ka. Kaya nag-iiba yung attitude mo sa thy will be done. Nung umpisa, okay naman, Sir Ton, Ma'am Rona, Ma'am Sai, Ma'am Ara, okay naman eh. Disindido ka sa unang panalangin mo, Lord, kung ano man mangyari, sa'yo pa rin. Pero kalagitnaan, nung parang pinaparamdaman ka, nakakaramdam ka. Ito, actually, this is the word eh. Nakakaramdam ka na parang tagilid yata ang yes sa panalangin ko ah. You see? Nakakaramdam ka ng ganon. Nag-iiba yung attitude mo sa magiging thy will be done ng Diyos. Nag-iiba na yung attitude mo. Bakit nag-iiba? Actually, yung sinasabi natin na nakakaramdam ka na tagilid yung yes, hindi yan gawa ng Diyos. Inuulit ko. Hindi yan gawa ng Diyos. Hindi yan dalas-galaw ng banal na espiritu sa buhay mo. Bakit? Hindi ka bibigyan ng negative vibes ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng negativity ng Panginoon. You see, akalain mo, pagdating sa will niya, bibigyan ka niya ng negative vibes. Malabo yun. Hindi pwedeng mangyari yun. Na kaya ako sinasabi, nasa dulo, bakit ka naapektuhan? Kasi may mga pumaligid sa'yo na naka-apekto sa maayos mo sanang espiritu at pag-uugali doon sa thy will be done ng Diyos mo. Pero kalagitnaan, on your way, on growing, before hearing the answer of thy will, of God's will to be done. You see, on your way through there, sa kalagitnaan, pinalibutan ka, inutusan ng Diablo, kanyang mga lipores. Oh, mga bata, paligiran nyo ito, masyadong tiwala sa sagot ng Diyos niya. You see, pinaligiran ka na ngayon ng mga tulongges spiritually. You see, na ito na yung mga tinatawag nyo, mag-ingat kayo na tinatawag nyo ng circle of friends. Yun na. Ito na tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. You see, again, nasa team focus, team preparation, both sides. Yung dapat sa inyo team focus na priority yung God's will to be done ay lumago ang inyong relationship sa inyo ng Diyos. Nagpapaligid ka sa mga tulongges din na team focus. Ayun. Sa halip na ginagamit ka sana tuloy-tuloy ng Diyos before thy will be done, ayun, dito, inasikaso mong relasyon mo sa tao. You see? O nasan ka ngayon? Tigil ka ngayon sa ministry mo. Ang tanong, kawalan ka ba sa ministry? Hindi. Tuloy-tuloy yung ministry. Ikaw lang ang nawala. Amen. Sino lugi? Ikaw. Oo, ikaw. Ikaw tinutukoy ko. You see? Nasan ka ngayon? Wala. You see? Now, punta tayo naman. O, sa team focus, team preparation, the same thing naman. Ang ganda sana, nakakapakinig kayo every Friday. Ang ganda ng mga binibigay sa inyo. Nakakasama nyo pa si Pastor. Nandyan pa si Sir Roy. Shout out, Sir Roy. Huya, sir. Huya, sir. You see? Akalain mo, nandiyan, ang gaganda, may mga council kayo. Okay sana, Sir Ton, sa simula. Talaga naman, tuwa pa sa ano. Sa umpisa. Pero kalagitnaan na, teka lang, mukha yatang hindi yata sasagutin yung inire-request kong tao, Ayun na. Nagpapalibot ka na ngayon sa mga nakapaligid sa'yo. Sabi ko sa inyo, 3 ito eh. Kung naaalala niyo yung sinabi ko, di ba 3 rin silang nakapaligid sa'yo? Oh, yeah? Ang galing ka, no? Sa Biblia yun, di ako yun. Oh, sino yun dito? Sino ba yung sinabi niya? From the disciples, sino yung sinabi niya? And he took with him, verse 37, Peter and the 2 sons of Zebedee. 3 ito. You see? Nakita niyo mga kapatid. Kung titignan natin ang maigi dito, you see, eto na ngayon. Kaya ngayon, itong 3 na ito, itong mga tulongges na pinili mo na mag-seek ka ng advice. Akalain nyo, ito yan eh. Ito, team preparation, no? Lalo-lalo na sa inyo, napapasok kayo sa malimang. You know, you have to be careful on getting the so-called advices. Yeah, that's right, sir. Bakit ko sinasabi yan? Sabi ko sa inyo last time, ang kailangan na ipalabas, malalaman nyo that it is really God's will na mangyayari kung nakalitaw ang spirituality. Yan yung binanggit ko sa inyo nakaraan. Ang goal dito is mailabas nyo yung spiritual. It may be a yes or it may be a no. Pero if it's God's will, alam nyo spiritual yung nangyayaring desisyon sa inyo. Alam nyo na yung desisyon ng Diyos sa buhay ninyo ay spiritual. You see? Bakit? It's still God's will. Kaya ko sinasabi sa inyo yan,
You have to make it sure na sa lahat ng gagawin ninyo sa buhay ninyo, whether it could be in your career or it could be in your love life, you see, ito ilalagay nyo sa isipan nyo lagi. Nandiyan man sa pangyayari na yan, kailangan lumabas pa rin kabanalan ng Diyos. We're talking about the spirituality. We're trying to avoid the carnal results na kung saan yan ang kadalasang lumalabas, mga kapatid. You see, you thought na, okay to, at least ito yung pinapangalangin ko, at least ito yung pinapangarap ko. Yun ang sinasabi ko. You see, isa lang tanong ko doon, kasama mo ba ang Diyos dyan? Primarily, that's the first question. Kasama mo ba ang Diyos dyan? Well, anyway, bago na ituloy yan, sinasabi ko sa inyo kanina, balik ako doon, mag-ingat kayo dyan. You have to make it sure, kasi lahat yan may pwede magbigay ng kanya-kanyang opinion. Pero tandaan nyo, hindi lahat yan ay parehas na lumalapit sa Diyos katulad ng paglapit mo. Ikaw lumuluhod, sila nakatayo lang. Kung ikaw, katulad ng Panginoon Jesucristo, fell on His face, you see, you might be also on your prayer on who will be your, kung sino ibibigay sa iyo ng Diyos, ay maaaring kasama rin ng Panginoon Jesucristo with waters and blood. Kung manalangin ka with tears at baka may dugo na yung iyak. You see, na Lord, please lang, siya na lang. Talagang gusto mo parehasin ng Panginoon Jesucristo na talagang may blood na rin na lumalabas. Now, kaya ko sinasabi yan, lagay nyo sa isipan nyo po ito. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, mag-ingat po kayo. It's because ganun yung panalangin eh. Sinimulan mo ng spiritual yung panalangin mo. Habang papunta ka sana, doon sa spiritual na kasagutan, naging karnal yung gitna. Bakit? Kasi may mga tulonggis na bumaligid sa'yo. Nalangin, lahat ng kanya-kanya. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Kasi baka yung mga nagsasalita sa'yo, yung mga nagsasalita sa iyo to give their opinions, to give their so-called advices, tandaan mo, hindi mo sila nakita na nananalangin kung pareha silang manalangin para sa pinapanalangin mo. Nakuha niyo point? Inuulit ko, halimbawa, nananalangin kayo sa pag-aasawa. You see, nananalangin ka na ito yung pagkalooban mo ko, Panginoon, ng ganito, ganyan, na hindi ako mahihiwalay sa inyo. Ganda. Ganda ng panalangin mo, talagang God's will be done talaga eh. You see, thy will be done, Lord. You see, ito yung gusto kong mangyari, ganito, ganyan. You see, nilatag mo yan sa Panginoon, and then nakipag-usap ka sa Panginoon, and Lord, ito po yung alam nyo naman, ang kalagayan ko, ganito, ganyan, gusto ko pong magkaroon ng godly family later on. And ito po, maaari sabihin natin, nag-pray ka ng ganitong tao, ito po si ganito, pinag-pray ko ganito, ganyan. You see, pero Panginoon, still, your will be done. Kung tinapos mo ng ganon ang panalangin mo, tandaan mo, hindi ganon ang panalangin ng mga taong pumapaligid sa iyo. Yeah. Kung gaano ka kaseryoso panalangin mo, mag-ingat ka not to just take advices from the people around you. Bakit? Hindi mo kilala kung sila ay parehas ng manalangin ng pagpapanalangin mo. Nakuha nyo? Yung attitude mo nung nanalangin ka, maaaring nagsimula ka with humility and worship, maaaring sila naman ay hindi. Sa'yo mabigat yung pinapanalangin mo, sa kanila light lang yon. Ikaw seryoso sa panalangin mo, sila hindi. Bakit? Maaaring they're just aiming na, Sir Ton, mamara, mamano, ako naka-recommend dyan. Ako, yan, ha? Kung talagang sinabi ko na, yan ang piliin mo, ganito. Yan ang maganda mamsay para sa'yo. Yan, ha? Yung mga ganun ba? You see, maaaring they're just aiming for that. Para siyempre nga naman, sikat ka rin. Maraming ganyan. You see? Or para later on, pag nangyari, kita mo pinag-pray ko yan para sa iyo, talagang isa ako sa ganyan na nag-pray dyan para sa iyo. Simulat sa pool pa lang talaga. Ay, nadugtungan pa istorya. Alam kong kayo eh. Wow, may pagka-Diyos. May pagka-Diyos. You see? Kailangan mong ano yan. Kailangan mong timbangin na maigi yan. Bakit? Kasi kung yan ay dinadala ka na medyo heavy na yung dating sa iyo nung panalangin mo, it's already it's already God's work para malaman mo. Pag buwibigat ka na at naging negative ka na doon sa panalangin mo, bantayan mo yung mga taong pumaligid sa iyo. Sila ang nagdala niyan sa iyo, hindi Diyos. Amen. Yung kagaanan ng loob mo
na yes or no man ang will ng Diyos sa panalangin mo, magaan ang loob mong tanggapin yun. Bakit? Nagsimula ka spiritually. Pero kung sa kalagitnaan na wala pa yung sagot, bumibigat na ang dating sa'yo, naku, baka no ng Diyos ito, baka no. Tandaan mo, hindi galaw na ng Diyos yan. Bantayan mo na yung mga taong nakapaligid sa'yo. You see? Bakit? Sila na'y nakapag-transfer sa'yo ng carnal attitude on your spiritual prayer. Nakuha niyo, young people? Kaya ko sinasabi sa inyo, tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa dulo, hindi na kayo pwede magsisihan. You see? Hindi mo na pwede sabihin na, hindi naman talaga ikaw kasi pinanalangin ko. Hindi pwede na yan. Hindi pwede na yan. Bakit? Akala ko ba nung una God's will? Bakit sa dulo? Bakit sa dulo magsasalita ka na, hindi naman talaga ikaw pinanalangin ko? Hindi nga ikaw. Pero sabi mo sa panalangin mo, ang will ng Diyos nawa ang masunod. Siya yung will. Si Kuya Will. Oh. Pagka ikaw nag-doubt na hindi siya si Kuya Will, o si Ate Will, anong mangyayari ngayon? Dapat sa'yo hampasin ang jacket. Hindi. Ang ibig ko sabihin, malaki, kasalanan tuloy. Bakit ka nagkaroon ng ganon? Saan nagsimula yun? Bakit? Kasi yung kalagitnaan may nakahalo. May tatlong bumaligid sa'yo. Yun ha. Na sumusuporta sa mga negative na attitudes pagdating sa ibibigay na will sa iyo ng Diyos. Di ba? So, ano mangyayari? Hindi nga ikaw. Naalala ko sabi ni Pastor. Kung inaakala mo ikaw, hindi nga ikaw. Maliwanag yun. Di ba? Hindi nga ikaw si Kuya Will Hindi nga ikaw si Ate Will. Bakit sa dulo mag-bitter ka? Akala ko ba God's will be done? Bakit ka naging bitter? Ganun ka ba? Bakit ka naging... Kung hindi si Kuya Will at si Ate Will yung binigay sa'yo, huwag ka maging bitter o kampo. Tama ba, Ma'am Sai? Di ba? Na kaya ko sinasabi yan sa inyo, mga kapatid. Kasi, ang umpisa mo is thy will be done. Ba't ka naging bitter sa thy will be done sa dulo? Kung sa umpisa yun ang panalangin mo with humility and worship. Saan nagka-problema? Sa gitna. Anong nagbigay ng problema sa gitna? Balikan mo yung pangyayari sa Panginoon Jesucristo. Sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, before the in-betweens of his first and second prayer, sino nasumpukan niya? Na close sa kanya, mga tulongges na disipulo. Pakaliwanag, di ba? Tulongges na tayo. Wala na yung natin. Nawala na. Mga tulongges na disipulo. So, ano nangyari ngayon? Kung yan din ang papaligid sa inyo, bantayan nyo ang sarili nyo ngayon. Tingnan, take note. Both team focus, team prep, and lalo naman sa inyo, pagdating sa preparation for the life of marriage, team preparation, bantayan nyo. Pagka mabigat na sa inyo, ang thy will be done sa panalangin ninyo, balikan nyo muna kung sino yung mga nakapaligid sa inyo. Isa-isa mong tabasin yan. Isa-isa mong tabasin yan. Huwag mong isipin na mawawalan ako ng friends. Huwag mong isipin. You see, nawawalan ka ng friends kung ang side mo naman ay purong nasa Diyos. Mas pipiliin mo sila kaysa sa closeness nyo ng Diyos? Sure ka dyan? You see, mas pipiliin mo? Kaya ako sinasabi sa iyo yan, it's because most of the time, dyan nahihirapan ang young people. You see, dyan kayo nahihirapan, lalo na kayo, team focus. Dahil masyado kayo actually, i-vote na natin. You see, because of being too emotionally attached sa mga kaibigan ninyo. Sabi ko nga, ito, lagi ko sinasabi ito, Sir Tonyo. Magkababata kami nila, Sir Antonio, naririnig ito, sinasabi ko ito ng mga full-time. May mga kaibigan kami ni Sir Antonio. Hindi namin sila kaaway. Pero hindi kami pwedeng makisama sa kanila. Bakit? Iba na yung kanilang prinsipyo sa prinsipyo namin. That's right. How can two walk together except they be agreed? And how can the sign language interpreter be seen if it's black? Ay, sorry. Ba pala yun? Na kaya ko sinasabi ito, mga kapatid. Balik tayo sa usapan natin. Hindi pa pwede. Bakit? Sinasabi ko nga, kung sila ay, lalo na sa kalagayan natin ngayon, Sir Ton, kung makaka-apekto sila sa gusto mangyari ng Diyos sa buhay namin, bahala kayo sa buhay nyo. Yeah. You see, kung kami gagawin yung kaaway, sa inyo yun. Pero sa amin, hindi namin kayo kaaway. Kahit pa, matagal na kayong magkakaibigan.
Hindi issue yun. Ang issue dito yung pagsunod mo sa will ng Diyos. You see? Kaya ako sinasabi yan, because young people, sometimes you are too emotionally attached to those people around you, na kahit maapektuhan na yung plano ng Diyos sa buhay mo, ay may talagang, sige, alam ko naman na tayo pa rin mga kakaibigan hanggang sa dulo. Wow, hanggang dulo. Ang saya. Ang tibay ng friendship. Maski Diyos, tataluhin. You see? Na kaya ako sinasabi sa'yo, tinan nyo, marami nangyayari sa panahon natin ngayon. Sasabihin mo siya yung will ng Diyos sa'yo. Balikan mo yung pattern. Kasama mo ba yung Diyos sa simula? You see? O baka kasama mo yung mga friends mo lang sa simula. Kaya nung lately, nare-realize mo, alam ko marami may testimony na ganito, Sir Antonio, kahit sa team prep, na lately, kasama mo naman yung friends mo, kasi lately, hindi ka naman mag-start spiritually, kasi hindi mo nga naman, hindi mo pa naman, hindi pumasok ka dito, may ganito ng prinsipyo. Hindi mo pa alam. Considering the fact na nandun ka. Pero syempre, ngayong nalalaman mo na, at pinapractice mo na, talagang maraming bibitaw sa'yo. Masakit man yan, pero tandaan nyo, naalala ko yung sinabi sa akin ni Sir Maki doon, na pumunta sila sa Cavite. At talagang napatunayan niya how Sir Al is being respected there because kung ano yung prinsipyo na ginagawa niya sa mga tao doon. The same thing with Sir Roy, di ba? Kikita naman natin yung mga result, yung mga officers niya na hindi maayos. Nung napapakinggan yung programa every Friday, na inaayos. Bagamat wala sila sa simbahan natin. Ang nakakalungkot lang nito, yung mga wala dito, nag-aayos. Inaayos. Kaya inaayos yung mga wala dito, inaayos. Yung kayo naman ng mga nandito, nagwawala. You see, na kaya ko sinasabi ito sa inyo, makita nyo ito. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Illustrations lang yan. Makikita nyo, sila nakikita nila, ito pala kalooban ng Diyos. Basic nga lang yung nakikita nila eh. Anong kalooban ng Diyos? Magsama kayo ng legal sa batas at sa Diyos. You see? Kaya, yung matagal nilang hindi pagsasama ng maayos, inaayos. You see? Basic, tinatanggap nila. You see? Now, dito pagdating sa atin mga kapatid, maliwanag na sa inyo yan. Sabi ko nga sa inyo, ito'y napakahalaga na dapat na pagtuunan nyo ng pansin nyo. You see, nagsimula kayo spiritually. Ang dulo dapat na ini-aim nyo should be spiritual as well. You see, pero sa kalagitnaan nagkakaroon ng problema. Nagiging negative kayo sa dulo, it's because of the reason may mga taong pumaligid sa inyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, makikita natin dito mga kapatid. Later on, may isi-share pa ako sa inyo. Pero sabi ko nga, dito muna tayo. Ito yung kailangan yung pag-aralan na maigi. You see, hindi pwede na basta ka tanggap na tanggap. Kaya sa dulo yan maapektuhan. Magsisisi ka na. Kasi naman ganito eh. Kasi naman, ito pa matindi yan eh. Matindi pa, the worst yan. Pagka sa dulo, sabi mo, kasi naman si pastor kasi nagpilit nito eh. Nandamay pa. Nanisi pa. Nanisi na. You see, ano si pastor? Narinig, maliwanag yung sinabi ni pastor last Sunday night. You see, maliwanag, yung pinaliwanag niya, stand natin dito. Ano si pastor? Si pastor pumilit niya sa'yo? No. Tandaan niyo, sabi ko sa inyo mga kapatid, ano bang lumabas sa bibig ng pastor natin? I'm not talking about any other pastors, ha? At just to make this clear, dito marami akong witness. Hindi ko tinutukoy ibang pastor. I'm talking about Pastor Hill dahil siya yung ibinigay ng Diyos sa simbahan natin. You see? Ano bang lumabas sa bunganga ni pastor? Sa bibig ni pastor, ano bang lumabas dyan? Para sa buhay natin, it is a spiritual counsel. Amen. Why? He is the man of God. The man of God. Apat din. Thy will be done. Apat din. You see? Kung meron man gustong iparating sa iyo ang Diyos, hindi paparating kay Brother John Kilayko. Hindi siya ang pastor. You see? Sino? Si Pastor Hill ang pastor mo. Kaya nga dapat ini-involve lang. Yan sinabi ko sa inyo noong nakaraan. You have to involve the assigned spiritual guidance for you ng Diyos. You see, kagandahan nga dito, Sir Tony, basang-basa natin dito, yung kitang-kita, hindi tayo bulag, young people. Amen. Andyan ang pastor, andyan ang area leader mo, andyan dyan ang young people, leader ninyo. You see, sa team prep, nandiyan dyan Sir Antonio, kaya pagdating sa team focus, dito ako, there are preachers whom God assigned for us. Kaya ko sinasabi yan, hindi inassign dyan si BFF mo.
Hindi inassign sa iyo si BFF mo, ikaw lang. You see, tayo lang naman na nagle-label yan eh. You see, dapat yan sa Diyos ang label na yan eh. Pambira, mahiya naman tayo kung si Abraham nga, friend of God eh, ba't hindi na yung ginawa ni Abraham eh. Pagsunod niya palang kay Isaac, hindi nga kaya natin tumbasan yung pagsunod niya para lang sa pag-sacrifice kay Isaac eh. Tinawag siyang friend of God, ikaw i-BFF mo yung isang tao, walang sinakripisyo para sa'yo. Kaya ako sinasabi, illustration lang, ibang usapan na naman yan, itabi natin, balik tayo ulit sa usapan natin. Illustration lang yan, kaya ako lang sinasabi sa inyo, kasi yan yung nangyayari sa inyo, young people. Kaya tuloy sumasala kayo sa thy will be done sa dulo, eto kayo, umpisa, ito yung dulo, maganda umpisa, maganda dapat ang dulo, kalagitnaan, sumasala kayo. Bakit? It's because of this. You see, sinasabi ko nga sa inyo, naapektuhan yung spiritual mind ninyo na nagsimula, at dapat gano'n magtapos, kalagitnaan, naapektuhan to. Bakit? Kaya lagi negative ka na sa mga prayers mo. Bakit gano'n? It's because may mga tulogis kang nalapitan. You see, that gave you the negativity pagdating sa spiritual na panalangin mo. Kaya nga yung thy will be done, imbis na maging katanggap-tanggap sa'yo, nagpapabigat ba sa'yo? Kaya nga takot kang banggitin ang apat na ito kasi baka hindi ko kaya yung sagot, sir. Yun lang. Baka hindi ko kaya sagot. Baka hindi ko kaya sagot yung pag sinabi ko thy will be done, baka ibigay ng Diyos ito si ganun daw, baka, ay, hindi siya eh. Hindi talaga siya eh. Parang, siya ba talaga, Lord, yung will mo? Pati Diyos, kinwestiyon mo na. Nabis ka. You see, pati Diyos gusto mo na talungin. Na nakakakita ng future mo. Gusto mo rin talungin. You see, Lord, siya talaga. Wala na ba choice, Lord? Sure ka na, Lord? Grabe ka, Lord. Di ba? Grabe naman si Lord. Talaga. Ito, mahirap pa na ito, Sir Ton, kung ang sagot naman. Ito talaga si Lord mapagbiro. Di ba? See, hindi pa pwede yun. Di ba? Let's hear some more. Sir Antonio, yes, you want to share something, sir? Amen. Sir, napakaganda po yung inyo pong ibinahagi, no? Dito pa lang po sa passage na ating pong binasa, it is a great story na siyang magiging basehan natin regarding po sa topic na ating pong pinag-uusapan na thy will be done. Unang-una po, napakaganda po dito na number one example na nag-apply ng ganito pong klaseng principle na ating pong pinag-uusapan na thy will be done ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yeah. Napakaganda, and I think it is a naway ito ay naging sapat ng dahilan na siyang atin din pong dapat tutularan. Mismo. Di ba ang Diyos nga sinabi, hindi ko dapat will, ang Panginoon Jesucristo, kausap niya yung Diyos Ama. No, hindi ko magiging will, kundi dapat ang will mo, Panginoong. No, di ba? Yeah. Kaya napakaganda mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay ganyan din po ang ginawa, dapat gawin din po natin. Yeah. Pangalawa, napakaganda rin po dito, sir, no, na nakikita po natin yung pananalangin ng ating pong Panginoong Jesucristo. No, dito alam niyo po mga kapatid, sa lahat ng planong ating pong ginagawa, sa lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa, maybe you are young people, you are married, no, or ikaw po ay sabihin natin may pamilyang tao na po, no. Napakaganda po na palagi nating dala-dala sa ating pong buhay yung ating pong constant prayer. Dito po natin makikita yung Panginoon, no? Hindi lamang basta-basta na nalangin, kundi paulit-ulit. No? And dito sa verse number 42, he went away again the second time and prayed. No? Regarding naman sa mga young people natin ng team prep, ito kasing nagiging problema natin. Sanay tayo palagi sa instant. Gusto natin palaging nandiyan na. Totoo yan. Yes, sa totoo lang. Gusto natin kaagad na nandiyan na. No? Kaya ang pananalangin po natin, gusto natin isahan lang eh. Isang pray, kala mo, nandiyan na kaagad, sasagutin na kaagad ang Panginoon.
Ano yan? Ginawa niyong pansit canton yung prayer ninyo? Instant na lang Pati palagi? panalangin, sir, ginawang fast food. Yun, ginawang fast food. Gusto i-drive-thru lang eh. Yun, kaya no wonder yung relationship niya rin ay fast din. That's right. Diba? Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Correct, Iyan ang nangyayari sa mundo talaga. Yes, sir. Hindi na natin madidinayan. Yes. Kaya yan ang problema natin. Gusto natin palagi nandyan kaagad. Gusto natin kaagad mabilisan. Wait, no, talaga, kaya, Sir Todd, excuse Yes, me sir. Kasi kanina pa to eh. Yes. Kaya nabanggit mo rin, nandyan Yes, sir. kagad. Nandyan kaagad. Nandyan kagad. Yes. Kasi kanina pa Kanina pa dito, yun, sir eh. sir. Sino yan? Sabi dito, ni Ma'am Linda, thy will be done, but give me John. Yes, si John na naman. Wow. Pero pa kasi, sabi nga ni Ma'am Rona, thy will be John. Binanggit ko lang si John. Ay, mabira. Binanggit ko lang si John eh. Ano ba yan, John? Go ahead, sir. Well, totoo po yun. Kung tayo lamang po ay honest, lalong-lalo na sa mga young people natin sa ngayon, no? That's right. Yan, gusto natin kaagad na nandyan kaagad yung kasagutan ng ating pong idinadalangin. No? Kaya, I just want to point out yung sinabi kanina ni Sir Jow, ang galing natin sa umpisa, tapos sa kalagitnaan, nawawala na. No? Kaya Yeah. napakaganda po bilang isang young people na nag-hope kayo na magkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya o sarili pong asawa, napakahalaga na meron tayong consistency. No, consistency na gawin natin yung mga bagay na ikalulugod po ng ating pong Panginoon. No? Yeah. Kaya mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa mga naghahangad na nais magkaroon ng partner sa buhay, Yeah. gaano ka ba kaseryoso sa panalangin mo? No? Baka kasi gusto mo lang pag nag-pray ka, Panginoon, nakita ko po yung isang babae pong ito, nagkatitigan kami, nag-cross yung amin pong nagkatinginan lang eh. Ito na po ba yung sign? Yan na yung problema natin eh. Naghahanap tayo ng sign eh. Tapos bukas may nakita namang iba, sir. Oo, may iba na naman, di ba? Alam niyo po mga kapatid, kalimutan na natin yung mga ganyang kaisipan mga kapatid. Sir. Yes, sir. Sign. 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 Bakit ganun? Sign. Nandiyan eh. Ayan, si Ma'am Sai, yun. Di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ito na ang unang-unang ma-check natin, no, ay yung ating pong pananalangin, no? Kaya mga kapatid, regarding po sa ating pong pinag-uusapan na thy will be done, napaka-imposible na gawin natin o piliin natin yung kalooban ng Diyos sa atin kung ang pananalangin pa lang natin ay meron tayong problema. No? Kung wala pa po ngayon ang inyo pong ipinagpe-pray, sabi po kanina ni Sir Joe, it's either yes or no. Yeah. Or maaaring hindi pa ito ibinibigay ng Panginoon. No? Minsan kasi, ang bihira sa sobrang pananalangin mo, no? Nakatulog ka na lang eh. Ang bihira, di ba? Pagod sa panalangin, Gaano ka sir. ba katagal manalangin, sir? Ako? Parang, Gusto nyo ba i-test yung pananalangin ko, sir? parang tuloy na isip ko siya, siguro ganun nasa, kung pwede lang magrason doon tatlo, no? Grago kami malangin, Lord. Nakatulugan lang talaga namin. Nakatulugan lang eh. Ang bihira, yung amen niya umaga na eh. Di ba? Kaya mga kapatid, napakaganda po na ito sa passage pong ito na ipinakita ng Panginoon yung constant prayer niya. No? Yeah. Kaya kung meron tayong ninanais na mangyari sa ating pong buhay, napaka-imposible na gawin natin yung will ng Panginoon kung may problema tayo sa pananalangin. Yeah. And of course, regarding din po sa lahat ng bagay na ating pong pinaplano at ating pong pinagdidesisyonan, we will always see to it na meron po ditong spirituality. Sa mga kabataan natin na nag-aaral po ngayon, maybe kayo po ay may mga busy schedules po kayo. Kuno, sinasabi po ninyo na kayo po ay busy, di ba? Alam niyo po mga kapatid, pag ang isa pong taong spiritual, kahit busy gagawa yan ng paraan para lang makapunta sa church. Di ba? Hindi niya isa sa alang-alang yung gawain para po sa Panginoon dahil lang sa kanyang pong pag-aaral. Right. At ganun din, kung ikaw po ay nagtatrabaho na, Yeah. no? Itong nakakalungkot, Sir Joe, marami kasing nagrarason sa ngayon, sir, busy ako pinaghahandaan ko yung future ko. Oy. Pero yung future na yun, ang pinaghahandaan niya lang is more on finances. Wala namang problema yun kasi kinakailangan yun eh. Ang problema doon, hindi natin pinagtutuunan o nakakalimutan natin yung spirituality natin. Kaya ang oras ng pananambahan, we will always see to it nandito tayo. Kasi ito po yung way ng Panginoon para i-reveal ng Diyos yung will niya para sa iyo.
hindi nyo po yan makikita sa TV. Yeah, Nanonood kayo, pampihira. Sir Joe, ang mga young people natin ngayon, ang hihilig sa mga K-drama. Yeah, totoo Diba? yan. Totoo yan. Nakakalungkot minsan, nagugulat na lang ako, ang daming mga Pati mukha, sir, ginaya na. Totoo yan, di ba? Mambihira, mga ano yan? Photolab. Photolab. Mambihira. Dami ko nakikita. Photolab na yan. Ano ba Hindi naman ako yan? gano'ng mag-ano dyan kasi baka Mahirap makasakit na. ako. Halos lahat na lang ng timeline natin, puro yun na lang, no? Oo, yun na lang makikita mo. Uy, siya, ay, nakiuso rin. Siya po post pa. May siya po post, nakiuso lang. Deadline daw kasi, sir. Copy-print siyang ni Pastor ng insecurity. Ayaw pa tumigil naman. Yun, no? Kaya, Ma'am Sai, picture, post ka nga, Ma'am Sai. Isa lang yung walang photo lab. Yung pakita mo ikaw, yung lab. yun, ipakita mo kung sino ka. Well, anyway po, no? Kaya po mga kapatid, no? Kapag pinag-uusapan po natin yung pag-aasawa, kinakailangan talaga natin na hindi natin mahihiwala yung pinag-uusapan natin or term na sinasabi natin is spirituality. Yeah. Because marriage is spiritual. Yun. Kaya mga kapatid, anuman ang ninanais po natin, palagi nating sumasagi dapat sa ating pong isip, ito ba ang kalooban ng Diyos sa akin? No? Kasi kung tayo po, marami tayong kaya nga kanina maganda po yung devotion na ibinahagi po natin kaninang umaga Sabi ng Proverbs chapter 19 verse number 21, there are many devices in a man's heart. Yeah. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Yeah. Kaya mga kapatid, makikita po natin yung kalooban po ng Diyos sa atin sa preaching na atin po napapakinggan, sa mga godly counselors na atin po nakaka-fellowship. Sir Joe, itong problema din kasi natin Tamad na tamad yung mga young people natin na makipag-fellowship. Yeah. Mas pipiliin pa, sir, na makauwi ng maaga para matulog. Yeah. So yan, magiging tulongges na, di ba? Para lang, maaga ako pasok ko bukas Totoo yan, sir. Parang hiyang-hiya nga ako kay Sir Roy. Yes. Parang Totoo sabi yan. ko, oy wow, official ka na gobyerno, ha? Yes, totoo Parang yan. gusto mo ganunin Parang sinasabi mo mas marami kang ginagawa sa kanila Oo. Di ba? Kaya mga kapatid, regarding po dito, naway napakagandang reminder po ito sa bawat isa po sa atin. Lahat naman tayo gusto po natin magkaroon ng maayos na buhay. At That's right. ang nais ko lamang po sabihin sa inyo, napakaganda po ng plano ng Diyos sa iyo. Kung meron kang plano, mas maganda po ang plano ng Diyos sa iyo. That's right. Yan. Kaya mga kapatid, no, patuloy lamang po tayo na palagi po nating i-ask yung guidance ng Panginoon sa atin at patuloy po na i-reveal ng Diyos ang kalooban niya sa bawat isa po sa atin. Alright? Maraming salamat po. Alam, natawa lang ako dito, Sir. Yes. Sinabi ni Ma'am Christy. Beyonce sa picture, siguro sa Photolab. Beyonce sa Photolab. Kiray sa personal. Pinaalala lang ako bigla. Anyways, again, wag na tayo lumalim dyan. Ito na ngayon. Naalala ko rin yun, Ito na ngayon, Sir Tonyo. Alam mo, totoo yung sinabi mo, Sir. Kasi, alam nyo, kaya dumarating sa punto na napapaligiran kayo, young people, ng mga tulongges, spiritually tulongges, mga spiritual tulongges. Oh, at least spiritual pa rin. Di ba? Kaya kayo napapaligiran yan. It's because mismo kayo, inilalayo nyo ang sarili ninyo sa mga matatanggap nyo na, sa mga spiritual activities na meron kayo dapat. Like for example, sabihin na natin yung fellowship, sabihin nila, kaya mo, ganito na nga, nakakigusahan tayo minsan, mga iba simbahan, carnal daw yung fellowship natin, tanda, binanggit ulit ni Pastor Hill na kahapon doon sa, sa kila Pastor Louie, yung sinabi niya na, hindi tayo perfecto, pero hindi tayo hipokrito. Tuwa sila doon You see? Na kaya ko sinasabi yan mga kapatid, ito yung sinasabi ko. You see, huwag kayong basta-basta, wala yung fellowship naman dyan, puro ganito, ganyan. Tinan nyo yun kasi ang sakala nyo. Kasi yung tinatanggalan nyo lang na fellowship, hanggang doon lang. Amen. Bakit tumagal na ba kayo ng gusto para masabi nyo na puro ganun lang pinag-uusapan? No. That's very wrong. Na kaya ko lang sinasabi sa iyo, ito ilagay nyo sa isipan niyo. Gusto ko makita nyo kahalaga nung sinabi ni Sir Antonio Alam nyo, huwag nyo iiwas yan. After na service, sisibat kayo kagad. Magpapaalam kayo kagad. Sir, ganito, naalala ko, may lumapit sa akin yan tatay, batang father pa. Sabi, sir, pwede ba akong mauna, sir? Kasi yung mayroon akong tatagbuin para sa business ko. Sabi ko, mabira, unahin mo pa talaga yan, ha? Tayo naman, di naman tayo namipilit. Yeah. Sige. Sabi ko, mas maganda, kailangan mo dapat ito. Nagsisimula ka sa pamilya mo, Matagal na rin siya dito. You see? Sabi ko, sige, ikaw. Sabi ko ganun sa kanya. So, umalis siya.
At yun nga sinasabi ko sa iyo, spiritual tulogis din yung kasama niya, kaya ayun din. So, what will you expect? Yung sinasabi ko nga sa inyo. Now again, I'm not trying to judge people here, pero tandaan nyo, binibigay namin sa inyo ang illustrations ng reality ng Kristiyanong pamumuhay sa panahon natin ngayon. Lalo na sa inyo young people, kung i-disregard nyo itong pinag-uusapan natin. Because we are aiming for the spiritual result. Akala nyo, ang bait ng Panginoon. Pinasinimulan ka sa maayos. Gusto niya magtapos ka ng sa maayos. Yun ang nangyayari sa gitna na hindi maayos, tayo lang ang mayroong bahagi doon. Walang bahagi ang Diyos dyan. You see? Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin pwede sabihin na pagdating sa dulo, ay siguro, kaya nasira itong, kaya ganito ka siguro itong naging relationship ko ngayon dito sa dulo, sa pagpapamilya ko, kasi ito talaga yung kalooban. Ano mo sabihin? Kalooban ng Diyos sa magkaroon ka ng sirang pamilya? O kaya pinahintulutan ng Diyos niya ganyan na dulo. It's because pinagpilitan mo sa Kanya yan sa gitna. Alam niyo, pinapahintulutan minsan ng Diyos young people. Kaya dapat mag-ingat kayo dyan. Seryosohin niyo ang thy will be done. Because pag yan ay nilaro nyo, pahihintulutan ng Diyos na mangyari yung kagustuhan nyo para makita nyo lang na mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Amen. Parang naalala ko yan, yung mga common questions, Sir Tonyo, Ma'am Rona, Ma'am Sai, Ma'am Ara. Yan ba? Alam ba ng Diyos na magkakasala ang tao? Yeah. Ganyan yung mga tanong na yan, no? So kung alam ng Diyos, bakit hindi niya pinigilan yung pagkakasala ng tao? Wow, mga Soriano datingan Pambihira. Kaya mo, wala na siya, kinuha na rin Pero sigurado ko wala yun doon. Kaya ko sinasabi yan mga kapatid. It's because parang gano'n yung mga tanong na yan You say, no, God didn't plan for man to sin. Pinili ng tao yun. May parehas sa doctrine of man na tinuturo namin sa Bible School. May plano ang Diyos sa maturity ng tao. You see, the test is not a temptation. It is a test. That's the test of maturity sana. You see, pero yung maturity na gusto mangyari ng Diyos, hindi yun yung pinili ng tao. Ang pinili naman ng tao to maturity ay yung kasalanan. You see, kaya ngayon ang nangyari, hindi kalooban ng Diyos, pinahihintulutan ng Diyos. Okay, bakit mangyari yan? Gusto mo yan? O sige, ito yan, magiging consequences mo. You see, parang ginawa niya na rin yan sa mga Israelites. Pinili nila na magkaroon ng hari kaysa sa Diyos ang mahuna. Ito na nga, ako na nga nagtanggal sa inyo sa Egypt. Wala kayong hari, nanalo kayo, ganito. O gusto nyo pa rin, sige, pahintulutan ko yan. Pero ito rin yung consequences nyo. Tila yun ang nangyayari sa kanila. Now, kaya ko lang sinasabi yan sa inyo mga kapatid. It's because para mawala yung ganong thinking na, ito nga, kalagitnaan, gusto ng Diyos, maayos kayo ng Diyos. Sa dulo sana maayos. Kalagitnaan at sa dulo, negative ka sa nangyari sa'yo. Negative ka sa sabihin mo, ito ba talaga, siguro ito talaga yung pinagkaloob na buhay sa akin ng Diyos. No. Inuulit ko, young people. Kaya para mawala kayo doon, dito pa lang, pinapakinggan nyo, nagsasalita kayo sa Antonio, pinapakita namin sa inyo na the best ang plano ng Diyos. Amen. God's will to be done is always the best will and plan. Amen. Yan ang ilagay nyo sa sarili ninyo. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, para hindi kayo, sabi ko sa inyo kanina, para hindi kayo naglalaro doon sa opinion ng tao, and then later on, ay, dito na lang ako sinasabi ni Pastor. Ay, dito ako tama nga, sabi, lapit na naman sa'yo si Tulongges number 2. Sabi ni Tulongges, alam mo, kasi dapat i-consider mo rin yung feelings mo. Ito na ngayon, pinapakonsider na ngayon yung emotional feelings mo. Ano ba yung nararamdaman mo? Napifeel mo ba talaga sa puso mo na siya na? Ayun na ngayon. Ikaw naman kagat ka rin naman. Feel mo na. Kagat ka rin naman. Gano'n, parang di ko kasi nararamdaman tinitibok ng puso ko Ayan na naman siya. Di ba? Di ba? So, kaka-K-drama, lumapit ka doon sa mga kadrama mo. Kasi K-drama siya, kadrama mo, lumalapit ka naman dyan doon. Yan na ngayon. Nawala ka na naman. And then, nabomba ka na naman sa preaching. Kaya, tinamaan ka sa team prep. Ay, tama yung sinabi. Naglipat ka na naman ulit. Palipat-lipat ka. You see, a double-minded man is unstable in all his ways. Sir. Kaya nga nilalagay kayo sa will na Diyos para hindi kayo maging unstable. Kaya kapag ka double-minded ka sa dulo, isa lang ang dahilan yan. Huwag mong isipin na yan ay pinahintulutan ng Diyos. Ikaw ang may kagagawan yan. Ma'am Rona, baka may gusto ka ma-share? Yun sir, naalala ko po sir yung sinabi mo kanina na pinahintulutan ng Panginoon. Yung nag-disciple sa akin sa province, si Ate Ash, ito yung senior niya sa akin na yung sa pag-aasawa ko, Day, alam ko,
hindi perfect will ng Panginoon, kung hindi permissive will. Di ba? Parang perfect and permissive, na ang goal mo sa buhay mo at all aspect, yung perfect will ng Panginoon. Naging permissive daw, kaya naalala ko yung illustration ngayon ni Sir Joe, dahil sa kakapilit mo. Pinipilit mo, Panginoon, ito kasi. So, ganyan nangyari, sir, sa asawa niya. Dahil financially, dahil nga, parang si Sir Boyet yung, yung husband niya. Panginoon, ito, nakita ko, Panginoon, yung may pastor na nanligaw sa kanya, wala daw talaga siya. Ayoko naman kasi dahil wala akong naramdaman. Yeah. So, kaya ang sabi niya doon, dito sa dalawa, may naramdaman siya. Ayoko namang magpakasal. Pero alam ko, hindi yun yung will ng perfect will ng Panginoon. So anong nangyari? Nung nag-asawa na siya, lahat, financially, kasi nga may pera provided lahat. Pero pagbigay, sir, sa gawain ng Panginoon, pagbibigay, may limitation siya. Dahil hindi ganun ka-giver yung lalaki, knowing na bagong ligtas lang. Yung bang pinipilit na, ma-disciple ko din to, madala ko din to. Ang bait, kasi kilala ko yun si Kuya Peter. Actually, last year, kinuhaan din siya ng Panginoon. Napakabait, sir, talagang mapagmahal. Lahat na kung sa aspect lang, human aspect, wala ka nang hahanapin. Pero pagdating sa spiritual aspect, may kulang. So ngayon, nung kinuha na yung asawa niya, dahil nasama yun sa COVID, ngayon, sasabihin na ng mga tao sa kanya, uy, mag-unti-unti ka na sa pagbigay, sa kasi giver talaga siya dahil wala ka nang inaasahan na malaking pera monthly. Pero hindi niya mapigil yung puso niyang magbigay dahil ganun ang ugali niya. At ang sabi nga niya, alam ko na bakit pinahintulutan ng Panginoon na kunin siya para ma-exercise ko ngayon. Yung hindi ko na-exercise dati, na mas na-enjoy ko ngayon yung moment ko sa Panginoon. Dahil walang limitations wala nang pumipigil. So bakit ko yan pinasok sa mga viewers natin ngayon, lalo na sa mga kabataan? Dahil tulad nga po ng sabi ni Sir Joe, pagdating sa kaibigan, maging maingat, kahit nasa loob na tayo ng simbahan, choosing your friends. Maging friendly tayo sa lahat, but be careful sino yung mag-influence. Dahil experience din namin yan mismo ni Songbird na ang ayos naman sa panimula mga kaibigan namin. Pero later on, nag-iba na dahil sa lumalayo na sa mga godly counselors nila at nagkaroon sila ng another circle of friends. At sa inyo ngayong mga kabataan, ma'am, paano ba i-check kung sila nga yung godly counselors ko? Makikita nyo yan sa kanilang paano sila mag-isip, na sa kanilang isip lalabas sa salita at pati na sa gawa. Dahil maraming nagsasalita na ang ganda magsalita, Sir Tony, Ma'am Ara, Ma'am Sai. Pero iba naman ang ginagawa. At the same time, nakikita mong marami naman kasi siyang ginagawa kaya nga spiritual siya. Pero iba naman kung magsalita. Hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawa. And ang yung verse na, isa sa paborito kong verse, John chapter 15, verse 14. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Na mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi. Madaling ma-detect sino yung mga totoong kaibigan. Kung mismo sila, first and foremost, connected sila sa Panginoong Hesukristo. Na yun mo na ang basis mo dahil kung connected sila sa Panginoon, i-connect ka din sa tamang mga kaibigan. It's my personal principle yan. Ano ko yan? Di bali nang bilang lang sa daliri ang aking mga kaibigan. Basta sila yung mga assigned persons ng Panginoon sa akin. Kesa ang dami nila, pero kapag tatalikod ako nang pinag-uusapan na hindi nila sasabihin yung bang, kasi kung totoong kaibigan yan, harap-harapan pwedeng sabihin sa'yo, ops, may mali ka dito sa ganito. Hindi ka itatapik-tapik. Hindi i-feed yung emotion mo. Kung hindi spiritual aspect, babalik palagi yan sa salita ng Diyos. And masasabi ko sa inyong, by the grace of God, 16 years na din ako dito sa church, may mga kaibigan akong, akala ko no mga kaibigan ko sila, pero unti-unti ding tinanggal ng Panginoon dahil sa nawawala yung connection namin, dahil sa
iba yung gusto nilang connection. That's right. Kaya yun yung anuhin natin, yun yung lalo na nga sa inyong mga kabataan dahil madali kayong ma-sidetrack dyan na maganda yung makakonect ako dito dahil kilala yan sa church eh. Malapit yan kay pastor eh. First and foremost, yung paglapit natin kay pastor, mangyayari yan. Hindi mo na nga kailang actually gagawing lalapit ka na ikaw yung gagawa ng paraan eh. That's right. Just connect yourself first sa salita ng Diyos. Yeah. Kung saan si Pastor Hill nakakonect, automatic yan. Magulat ka na lang na may connection ka na kay Pastor because it's not about emotion. Kung hindi, principle. Na yung principle na yon walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Kaya right. dito, isa sa, ako personal Sir John, natutuwa ako, na it doesn't matter kung ilan lang yung kaibigan mo, basta quality, not quantity. Yeah. Na hindi magdadala sa'yo sa kaayusan. Kaya mga young people, kayo na nagsimula ngayon ng maayos, pwede nung tapusin yan ng may kaayusan na perfect will talaga ng Panginoon. Yeah. Kung paano kayo nagsimula sa gitna hanggang dulo, huwag kayong lalayo. At in that way, mai-enjoy mo talaga yung blessing ng Panginoon. Yeah. Thank you po, Sir Jam. Alam niyo mga kapatid, maganda yan. Kasi ang pinupunto natin dito is ma-preserve natin yung spiritual, spiritual mind ninyo as you go on, waiting for God's will to be done. You see? Kaya napaka-importante ito. Kaya ko sinasabi ito sa inyo young people. Kasi ilagay nyo sa isipan nyo ito. Parang lagi sinabi ko rin ito sa mga full-time. Nandiyan si Ma'am Ara narinig niya. Hindi ko kailangan na mag-spend tayo ng time, Sir Tonyo, tayo dalawa, na lagi tayo mag-usap. Para sabihin ko na friend ko to o close kami ni Sir Antonio. Hindi ko na kailangan gawin yun. Kaya ko sabihin yun kay Sir Antonio. Hindi kami madalas nag-uusap. Pero kaya ko sabihin yun. Bakit? Alam ko isa kami ng prinsipyo. That's right. Yun yung batayan ko ng pagkakaibigan namin. Pagka doon, kahit sabihin mo na sa sobrang dami ng ginagawa sa ministry dito, hindi mo na talaga, sabi ko nga sa mga full-time, huwag na kayo mag-expect na para sabihin nyo, ay, close ako kay Sir Jao. Kasi nagbibiroan tayo, upo tayo, nagkakapitan. No, marami tayong ginagawa dito sa loob eh. You see? Yeah. Time, it just happens sa may ganito. Gano'n tayo pagkakataon, nakakapag-relax tayo ng konti, then mag-fellowship tayo gano'n. Pero ang punto dyan is parehas tayo ng prinsipyo. Kaya ko sabihin, sabi ko, narinig mo maano, kaya ko sabihin, nagkakausap ba tayo, Ma'am Generous? Hindi. Pero kaya sabihin, close tayo. Knowing ko sa sarili ko, na parehas tayong prinsipyo. Hindi mo nga lang aasahan sa akin yun, pagka may prinsipyo ka, nataliwas sa salita ng Diyos. You see? Kaya ako sinasabi yan. Now, bagaman overtime tayo, tuloy natin kasi parang may nagdidemand dito, Sir. Oo nga, Sir. Sir, Tapos na, Sir. talagang sabi dito, hanggang alas 3 tayo dito, sabi na hanggang di nagsasalita daw si Master Aray. Bakit niya? Sir Tonyo, may tinatanong ako. Yes, sir. So, may apprentice. Sige, tuloy mo. Tuloy mo, Mamara, go. Ayun, napakaganda po ng pinag-uusapan at gusto ko lang din pong dugtungan yung sa binahagi po ni Ma'am Rona, which is yung sa mga godly counselors natin. Tama nga po yung sinabi kanina ni Sir Jao na mahalaga ang godly counselor para malaman mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga pag sinabi natin godly counselor, ibig sabihin spiritual. Kailangan ang nakapaligid sa atin is spiritual na tao. Kasi marami namang magbibigay talaga sa atin ng counsel, pero hindi naman spiritual. Hindi maglilid sa iyo doon sa plano ng Panginoon sa buhay nyo. Kaya nga ako po, personal experience ko po ito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, ako po ay nag-full-time dito sa church at 1 year na rin po. Pero alam nyo po, yung mga kaibigan ko, even sa labas po noon, at hanggang ngayon na nandito ako sa loob as full-time staff, nakikita ko talaga yung, meron po akong sabi nga din ni Ma'am Rona, marami kang pwedeng maging kaibigan, pero kailangan mong piliin kung sino yung mag-i-influence sa buhay mo. Kasi mahalaga po, kahit ano pong sabihin natin, merong malaking parte yung mga counselor mo o yung mga kaibigan mo sa buhay natin. Kasi sila yung lagi mong nakakausap, sila yung, dito po sa amin as full-time staff, hindi namin kasama yung pamilya namin. Pero, meron kaming pamilya na tinuturing sa full-time staff family, pero hindi lahat po pwedeng magbigay sa iyo ng maayos na counsel at ng maayos na maglilid sa iyo sa will ng Panginoon. Kaya nga po sabi ko nga ako po personal, meron din po akong experience na nangyari sa aking buhay before, pero alam niyo po, Siyempre tatawagin ka mong master.
Pero sir, malaking bagay po talaga na meron po akong mga tao na nilapitan that time. Alam niyo po yun na, kasi yung mga tao po na yun, hindi magsasabi sa'yo ng magagandang salita. Hindi sila mag-sugarcoat po doon na sasabihin, oo nga kasi, bakit naman kasi ganon? Hindi ka nila sasabihan ng magaganda, pero kung sasabihin nila sa'yo yung totoo, at alam naman po natin yan yung totoo, ay masakit talaga yan. Pero kung yan ay masakit at alam mo na makaka-cure sa'yo, yun po yung dapat. At huwag po nating iwasan. Dahil po yun yung mga bagay na makakapagpagaling sa atin, sa ating spiritual na buhay. At with that po, maglilid po sa atin yon sa plano o will ng Panginoon sa buhay natin. Kasi nga po, kung may kaibigan ka nga na nag-sugarcoat sa sinasabi mo, magpapa-puff up pa ng emotions po natin yan. Mas lalo pa pong mag-self-pity ka, mag-aana ka sa sarili mo na, oo nga naman, bakit ganito, ganyan. Unlike na kung meron kang mga totoong nilalapitan mo. At ito po hindi po nababase sa age yung mga godly counselor. Maaring merong mas matanda sa'yo, pero yung mga counsel naman nila emotional. Yeah. Meron po, alam niyo po, That's right. ang maaring matanda sila sa sasabihin, manalangin ka lang, mahal ka ng Diyos, Mama Mary loves you, Tapos, meron pong mga gano'n na hindi mo alam na, pray. Pag sinabi naman natin na prayer, spiritual naman talaga yung prayer, pero hindi mo alam na yung prayer naglilid na pala sa'yo para maging emotional ka. Yeah. I-check mo yung sarili mo, oo nga, no, kawawa naman ako. Parang hindi ako, gano'n. Tapos, at hindi rin po nababase nga, hindi porket mas matanda sa'yo na pwede nang magbigay or pahintulutan mo yung kanyang counsel sa buhay mo. At ganoon din naman, hindi porket mas bata sa'yo, hindi na sila makakapagbigay sa iyo ng godly counselor. Sabi ko, counsel. Kaya nga, sabi ko, bilang ako po, may mga nakakasalamuha ko na mas bata sa akin, pero pinapahintulutan ko po na magbigay po ng advice sa buhay ko. Bakit po? Ayun, nakikita ko po sa kanila personal, yung testimony po nila, maganda po yung naging outcome po nito. Nung sila po ay sumunod, sa personal testimony, yung buhay po nila, nakita ko yung kagandahan po noon. Bakit ko hindi papakinggan yung ganong klaseng counsel o ganong klaseng advice? Nakita ko na nga po na maayos yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Kaya nga po, sinasabi ko po ito sa mga young people, especially sa team preparation. Wag po nating hayaan na magbigay po ng mga counsel sa atin is yung mga emotional na tao. Yung mga taong maglilid sa atin emotionally na mas lalo pong i-down po natin. Kaya nga sabi po ni Pastor yung inferiority po. Doon po kasi lumalabas yan pagka masyado na po tayong naging emotional. Sabi, bakit ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako maputi? Bakit hindi ako? Yung mga ganun po. Master talaga. Siyempre. May experience. Ang ganda ng sagot na yun. Ulitin mo ngayon. Maganda yun Nawala. Ayun po. Kaya yun po, paalala ko lang po, para maiwasan po natin yung mga decisions natin sa buhay na maglilid po sa atin emotionally, umiwas po tayo doon sa mga taong magbibigay po sa atin ng counsel din po na emotionally. Yes. Kaya dapat po ang meron man tayong bigyan po ng halaga sa buhay natin na magpahintulutan natin. Walang iba. Unang-una, syempre, bilang tayo po ay nandito sa simbahan at tinuturing natin na tatay natin ang ating mahal na pastor. Unang-una, bigyan po natin ng puwang sa mga desisyon natin, especially sa buhay pag-aasawa. Bigyan natin po ng pagkakataon na, kumbaga sa salitang makialam o alam ng pastor natin yung pagdating sa pag-aasawa. Kasi may mga bagay tayo, may mga desisyon tayo sa buhay, sinasabi natin sa pastor natin. Pero pagdating dito sa pag-aasawa, pagdating sa ibang parte, ayaw natin kasi nga may gusto tayong sundin. Sarili natin. Kaya nga po, mahalaga kung gusto po natin na maayos yung makuha natin yung tinatawag na thy will be done o plano ng Panginoon. Doon po tayo sa godly counselor, especially sa ating mahal na pastor. Sabi nga ni Sir Joe, mahal sa ating pastor, ang Panginoon, at yung mga parents mo, magulang mo, kasi sila yung nakakakilala sa'yo. Unahin po muna natin yung mga taong yun bago po yung iba. Maaring meron po tayong tinuturing na mga kaibigan talaga natin dito nakapaligid sa atin, pero unahin po natin yung tatlong yun. Ang Panginoon, ang pastor natin, at ang mga magulang natin. So yun lamang po, maraming salamat po muli sa programa na ito na
The Baptist Lunch na kung saan ay patungkol po ito sa plano ng Panginoon sa buhay natin. So, yun lang po. Amen. Amen. Ma'am Sai, Yan na. marami kasing comment dito kay kay Ma'am Aray, talagang marami nagpapasalamat. Sabi ko, sabi Ma'am Jatrice, kung hindi galing sa pulpit at sa PSS office daw. Wag na lang. Matindi. Talagang puro pasasalamat sa master, pero may tanong si Sir Josiah, Ma'am Sai. Sabi niya, bakit mo yes, nadamay sir. kaming maiitim? Sabi naman, uy. It's a tie. Sige, Ma'am Sai. Yun, maraming salamat po. Ang hirap pantayan nung sinabi ni Ma'am Master. Pero nag-take down notes ako dito. Yung sinabi nga ni Sir John Hill kanina na merong mga young people, lalong-lalo na sa love life, talagang tumataliwas ka. Ibig sabihin, hindi na nakikinig sa mga godly counselor. For example, sir, perfect example. Sa edad ko ngayon, ayan, experience din. Ilang taon ka Kumbaga, naman, Sai? Yan, 18 ma'am. Plus 38. Ayan, for example dyan, kung sabi nga ni Sir Jow, yung worship... Niloloko ka ni Ma'am Jatrice, Ma'am. Sinasabi, I'm Sinasabi hoping... si Ma'am Jatrice, Jat, kalmahan mo lang, nag-intro pa lang ako, baka mag-staying alive na tapusin na natin to. Sabi nga ni Sir John Hill kanina, worship without humility ay talagang pangit naman talaga, hindi siya katanggap-tanggap. Kasi minsan yung mga, katulad ko sir, ako example, yung mga kasing age ko, ang tagal naman sagutin nung pinapanalangin ko. So ang mangyayari dyan sir, magkakaroon na ako ng pride. Hindi na ako mag-humble sa Panginoon. Hindi ko na hihintayin yung sagot niya. So ang gagawin ko sir, sabi nga ni Sir Tony kanina, gusto na natin parang fast food. Gusto natin parang instant, parang pasit canton. Kaya ang gagawin ko sir, kung ano na yung paraan ko, kung ano yung way ko, kung ano na yung gusto ko. Kasi, ang nangyayari, sabi ni Sir John Hill kanina, direct down to dito, sabi niya kanina, balikan mo yung mga nakapaligid sa'yo. Ang nangyayari kasi dyan, na-explain din ni Ma'am Ron at saka ni Ma'am Ara, minsan yung mga nakapaligid sa atin, pinipressure na tayo. Diba? Minsan kasi alam niyo mga kapatid, minsan sa amin may mga edad, diba? Okay lang ka na mag-aasawa, ganyan, nauna ka na ni Maki, ganyan, diba? Kumbaga parang, alam niyo yun, I know, sa simbahan natin, it's joke talaga, biruan, ganyan. Pero alam niyo kung tutuusin, kung halimbawa ako, si Maki, pambihir, dati baby pa yun, sige, nauna na sa akin. Kung iisipin ko, mawawala na yung worship plus humility na yung sinimulan ko na, sabi nga ni Sir John, sinimulan mo ng spiritual. Yeah. So ngayon, ang mangyayari as human person, mapipressure na ako, sir. Sabihin ko, Tama yun. nauna na si Maki, kailangan humabol na ako this year din. Di ba? Hahabulin ko December 15, mga ganyan. Kumbaga parang gagawin na ng mga tao, nung mga nasa paligid po, is ganon. So, pero sabi nga, pinapalahanan tayo ng salita ng Diyos na dapat, nagsimula ka na ng spiritual Gusto mo na ako, gusto ko na may blessing sa dulo. May kumaga parang, hintayin na natin, sabi nga kanina, kung hindi natin alam kung yes or no yung sagot, or kung wait. Kumaga parang gano'n. Kaya nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi meron pong mga ganitong program. At meron din pong the preparation, staying alive sa mga focus na nag-i-explain, bakit nga ba hindi pa binibigay ng Panginoon? Baka meron pa binibigay na aral or dapat kinokorek ka pa. That's right. Kaya ang iniisip ko dun, sir, kasi yung mga tao na nape-pressure dahil sa mga nakapaligid sa kanya. That's right. Ang nangyayari, gumagawa na tayo ng paraan. Hindi na yung sinimulan natin na thy will be done, Lord, kung ano yung pinagpipray. Ipudpud mo yung pag-iisip mo sa ministry. Kaya nangyayari na nakatabunan, nawawala na yung worship mo, nawawala na yung faith natin sa Panginoon. Totoo Kaya yan. nangyayari, nagmamadali na. Kasi mahirap na magkaanak. Nadamay pa yung anak. Parang gusto sabi nga sa Diyos kanina, Diyos ka para magsabi ng ganyan. So, pero ako po nagpapasalamat dahil kung matandaan nito ni Sir John Hill, tapos syempre si Pastor Hill, talagang one voice message away lang din po sila. Ako nagtanong ako kay Sir John Hill about din yun sa career. Kasi sabi ko kanina, hindi lang naman yung thy will be done sa love life sa career din,
Sabi ko kay Sir Jao, ganito, ganyan, kung makakapagtrabaho ako ulit, ano mangyayari, ganyan. So, ang ganda nung sabi ni Sir Jao, kahit nag-drive siya noon Alam ko, ayoko ba tandaan ni Sir Jao. Nag-drive siya noon. Tapos si Pastor din, in-explain din niya, sabi ko kay Pastor, Pastor, makapag-asawa pa ba ako? Parang gano'n. So parang sa akin, parang biro na message ko. Pero ano na-explain ni Pastor, kaya mas maganda po talaga na nasusurround tayo ng godly counselor. Kumbaga parang andoon yung talaga maalalaman mo na biblical na sabihin. Kasi pag sinabi niya sa mga minsan na mga binibiro ka, uy, ang tanda mo na, wala ka pang asawa. Kumbaga parang pag ikaw, pinasya ko yung sarili ko, gagawa na ako ng paraan. So, ang mangyayari, imbes na blessing yung dulo, yun na mangyayari. Hindi ka na masaya. That's right. Sabihin niya lang ni Pastor, sana, nakinig ka. Yan, nagmadali ka na naman. Yeah. Kaya, yun po, nakapasalamat po talaga ako sa Panginoon, sa ating strong pastor na Amen. talagang ini-explain sa mga program. Siyempre sa leader namin, Sir Tony, na walang sawa, at sa lahat po ng mga nakakasalamuha ko yan sa PS office, at talagang nakakatawa po na makinig po ng mga gantong program. Kaya Sir Judge Hill, thank you po, at sa aking mga kasamang host na mga ganda, thank you po, and happy Baptist lunch po, everyone. Yeah. Actually, ano pa natin to i-schedule natin. Tutuloy natin ulit na magkakasama tayo sa siguro mga first Thursday, sir, ng mga November. Kasi naputol din tayo dahil nawalan na tayo ng Wednesday. Pero sir, tanghali to sir, no? Tanghali. Sir, Tapos lilinawin lang. next time, Sir. kayo naman yung virtual, siya lang dito. Matindi yung mga lumalabas dito. Master 2.0 daw. Legend na Tapos nga daw, talagang sir. sabi pa nga dito ni kung wala daw sa sabi ni Wala Ponti. wala. Wala nga rin po tayo sa age, punta tayo sa ka-weight ma'am. Grabe naman. Grabe naman to. Pero hindi, ito yan. Alam niyo, totoo yan, mga kapatid. Talagang ginagamit minsan. Minsan kahit hindi na nga yun yung intention Diba? Tama na yung sinasabi ni Ma'am Zay. Minsan, biruan naman natin talaga dito. Pero alam niyo, pagka, minsan, nagbabantay ang Diablo gagamitin ko yung biro na yan para ma-pressure ka. Pero alam mo, ang kagandahan doon, pagka alam mo talaga hindi plano ng Diyos, alimbawa, sabihin na natin na hindi ito plano, na-realize mo, nga no, but sabi mo nga Ma'am Zay, edad ganito, kung hindi pa nga ito You see, kung hindi ito. So, alimbawa, sabi na natin, tigil mo. Later on, marirealize mo Ay, sabi ko, buti pala, no, nakinig ako, bumalik ako sa kalooban ng Diyos. Kita mo, maraming may lalabas ka later on. Ito, hindi ko nakita, Hindi ko inasahan, ganito pala, Ganito ako dadalhin sa, alimbawa, ikaw na babae, ikaw na lalaki. Ay, ganito pala, later on, buti na lang, hindi ko pinagpilitan yung feelings ko. At tapos, pinundo ko yung plano ng Diyos. Kasi, nung sumunod ka, hindi mo yung pinagpatuloy, yung gusto mo mangyari doon sa lalaki, later on, nakita mo yung totoong ugali ng lalaki. Later on, nakita mo yung totoong ugali ng babae, buti na lang, hindi talaga ako nagtuloy. Alam niyo, yan yung sinasabi ko. Kaya napaka-importante that you really have to place it in the top priority of your mind. God's will should always be done. Tutuloy natin to. At sa pagtutuloy natin, next first Thursday na October ay magkakasama tayo ulit. Prayer po na magkakasama tayo ulit. Actual na, sir. Actual lahat yan, actual. Yeah. Ino-note niya na yan. Anyways, again, maraming salamat po, Sir Tony, Ma'am Ara, Ma'am Rona, Ma'am Sai. Thank you for being with us. Salamat sa mga masugid na taga-subaybay natin na talagang nanatili kayo and hindi nyo kami iniwan. Well, anyways, again, maraming salamat sa iyo pong pagsubaybay. And tutuloy natin to. Maganda itong usapin kasi may mga katanungan. If you have questions, just PM them. Ganun din sa pagdating sa topic natin na ito, or you can put it in the comment section. Pag-uusapan natin. Huwag kayong mahiya. Kahit pa sabihin natin may sarili kayong pinaniniwalaan, malay natin this is God's plan for you na mabago yung kaisipan ninyo. Alright? So again, maraming salamat. Thank you for being with us. And again, itutuloy natin itong usapan po na ito on the first Thursday ng November. God bless us all and have a blessed Thursday afternoon. God loves you all. Bye-bye. Amen. Thank you, Ma'am Sai. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought
brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was Mercy, great. love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God had to lead all it was, and it's a perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And his heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his plan will lead his children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was great. Mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all, it was and is a perfect plan. God handled it all, it was and is a perfect plan.